Philippians chapter number 1 verse number 7. Dayon lang taon na to sa ang tuluka verse dito sa John. Philippians chapter 1 verse 7 English una. Even as it is meet for me to think this of you all. Kinsa nakasabot sa pulong meet. M-E-E-T. Okay, I'll give you some hints para ninyo nga wa kabalo. Don't answer yet, kay daghang wala. The word M-E-E-T does not mean tagbo. It does not mean karne. It means angay or nahi-angay, appropriate. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Bisaya, bisan maingon nga kini angayan, Hannah, you need to stay with Mama. You're in big church. Hannah, look at Daddy. Turn around, stand still. You're in big church. You have to stand still. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. We took Hannah out of the nursery because kung six kabukrang bata, duwa ka nursery workers lang gikinahanglan. So, kitang-tang na mo ni Hannah aron duwa ka workers lang sa nursery. Bisaya, bisan maingon nga kini angayan, so nahi angayan ang pulong iyang gigamit diri. Kini angayan na lang kanako sa paghunuhunan ni ini may tungod kaninyong tanan, tungod kay akong nagbaton kaninyo sulod sa akong kasing-kasing. Sanglit, managsama nga diha sa akong mga gapos o diha sa paglaban o pagpalig-on sa maayong balita, kamong tanan mga umaambit sa akong grasya. Kana nga pulong laban is pag-defense, di ba? Pero sa Tagalog, pakigaway, di ba? Nakakaton ko niya ng apulong sa Tagalog and laban. Turn to John chapter 10 and verse 11. John chapter 10, verse 11. I'm going to read 3 verses. John 10, verse 11, 12, and 13. Mensay karon dili pagwalay gyud sa kamatuoran mag-istorya lang ko kaninyo a little bit karon. John chapter 10 verse 11. John chapter 10 verse 11. Kunana sa amen? I am the good shepherd. Si Kristo nagastorya syempre. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, kinsa nakasabot sa pulong hireling, sinuhol, meaning ang tao nga nag-work para sa sweldo lang, na siya'y salary, suhol. Right? Sinuhol. Diba? Yes, sinuhulan. Anyway, sinuhulan, dili sinuhol. Sorry. Anyway, padayon ta sa English. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. Now, basing kamo magpakabana, kamo nga naibasayang Biblia, kumubuta sa verse 13, na ay sayop sa pagka-translate, kana nga pulong care, dili magpasabot atiman. Ang pulong care sa Biblia na itulo ka pasabot. Usahay, nagpasabot pag-atiman. Usahay, magpasabot pagpakabana o kanang gipasabot. Dari, meaning naay dapit sa imong kasing-kasing. Ikatulo, usahay ang pulong care, may labo sa kabalaka. Be careful for nothing. Nagpasabot, ayaw pagkabalaka. So, diri, naggamit ang pulong atiman, pero sakto pakabana. Let's read it, basahin. Ako, maong maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay, nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Apan siya nga sinuhulan o dili mao ang magbalantay, si kinsa dili tag-iya sa mga karnero.
nakakita sa lobo nga nagaabot og nagabiya sa mga karnero og nagakalagyu. I know I can't pronounce that right. I don't care. Ug ang lobo nagadakop kanila ug nagapatibulaag sa mga karnero. Ang sinuhulan nagakalagyo tungod kay siya us kasinuhulan ug wala nagpagkabana sa mga karnero. Title of my message tonight comes from the verse in Philippians, I have you in my heart. Ako nagbaton kaninyo sulod sa akong kasing-kasing. Magampo na ta, dahil ko mo makalingkod. Heavenly Father, would you please bless the preaching of your word this afternoon? Father, would you fill me with your spirit? Would you help me, Lord, to just kind of strengthen and settle our church a little bit tonight? Salamat Ginoo sa imong paglihok dinhi sa among church kaniyang buntag. Salamat sa matag tawo nga nagapil. Salamat sa imong pag-bless sa among go. Ug mga mi karon Ginoo nga ikaw mag-bless gayud sa mensahe paliw Ginoo. I pray it encourage our hearts tonight. We pray in Jesus name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Si Little Boy naghiskod gahapon kabahin sa ang tao nga gahi sa yung mensahe sa Sony, ang tao nga gahi, dali ang tao nga mga tatug, mga piercing, ang tao nga gahi, mga tao nga matarong. And si John gi kahadlokan sa tuword, si John the Baptist gi kahadlokan ni King Herod, and kay dili tungod na tattoos pero tungod na siya tinindogan. And when you look, kung maglantaw ka sa kinabuhi ni Paul, you have to see Paul was one of the toughest men. Nasabi mo pulong tough. Gahi, di ba? Pinakagahi nga tao sa tibok Biblia. One of the toughest men to serve God. Si Paul nag-atubang ug naglahos sa pag-antos ug kalisod nga dilita maka-imagine. Siya giatake kanunay sa iyang mga kaaway. Siya gisalikway sa iyang mga higala. And daghang panahon na-disappoint siya sa iyang mga tigsunod. Lasud kaayo ang kinabuhi ni Paul. Pero, English, through all the battles and difficulties, he never allowed his pain to harden his heart towards the people that he loved. Can I use the word lahos for that? Diha sa paglahos. I'm looking at Mom Farge. Let's not hear. She's in the nursery. So I gotta have somebody give me some help. Diha sa yang paglahos niya ng tanan kalisod og guba. Si Paul wala gayud nagtugot nga ang iyang kasakit naggahi na sa iyang kasing-kasing ngadto sa mga tao nga iyang gigugma. Kung ikaw mo basa sa sulat ni Paul ngadto sa Philippians or ang duha ka letters ngadto sa mga taga Thessalonica or ang letter ngadto sa mga tao sa Colossae, mga Colossians, you see a man who knew how to face hardship without becoming hard. Naay diya ni Paul makita na to ang usa ka tawo nga kabalo unsaon pag-atubang sa kalisod o kasakit. Pero wala gayud siya nahimong gahi diya sa kasing-kasing. Wala siya nagtugo kana nga kalisod nga naggahi sa kasing-kasing. Ang iyang gugma kanunay mainitong gyapon para sa iyang mga tao. Ug diya sa atong teksto karon sa Philippians chapter 1 verse 7, we see one of the most touching statements in the Bible. Sa yung pulong touching, makatandog sa kasing-kasing. Si Paul nagsulti nga to sa mga tao dito sa Philippi. I have you in my heart.
Ako nagbaton kaninyo dinhi sa akong kasing-kasing. O karong gabi, kana lang akong mensahe sa akong church. I have you in my heart. Ako nagbaton kaninyo sulod sa akong kasing-kasing. Can I be real honest with you? Kana lang ang rason nga napagod diri. Kana lang. Kamo ang gigugma nako o kamo ang naigugma nako. I have you in my heart. Kana mo rason napako. Diat sa atong paglaho sa daghang kalisod, kamo mang rason nga nagpabiling ko. Turn with me to John chapter 10 if you would again. John chapter 10 verse 11. Hannah's given up the display of big girl. John chapter 10 verse 11. Kunana sa amen? Siyempre, kini si Jesus ang nagastorya dareyo yung gisulti, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. Ako, maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay, nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Apan siya nga sinuhulan, I could add the word lang. Siya nga usa ka sinuhulan lang. Ug dili ang magbalantay gayud, I think would be a good way to say it. Si kinsa dili tagiya sa mga karnero. Nakakita sa lobo nga nagaabot ug nagabiya sa mga karnero ug nagakalagyo. Ug ang lobo nagadakop kanila ug nagapatibulaag sa mga karnero. Diya sa mga idlaw nga naglasod gyud ko, gitantalang ko, just magundang sa tanan. Kanunay naiusa lang kapangutana sa akong kasing-kasing. Kung ako mo biya, unsay mahitabo sa akong karnero? Unsay mahitabo sa mga tao nga gitabangan pinaagi sa Truth Baptist Church? Verse 13, ang sinuhulan nagakalagyo tungod kay siya usa ka sinuhulan ug wala nagpakabana alang sa mga karnero. Nay duha ka klase sa tao nga magbantay sa karnero. Ang mga tagiya ug ang mga tao nga ilang gi-hire. Most of the people in the Bible who you see taking care of sheep, parente sila. It was a family business. And what Jesus is talking about here is ang tagiya na special relation sa sheep, na kabalo sa mga ngalan, makakita, kabalo siya sa ngalan sa sheep, makalantaw sa sheep, kabalo unsay diferensya, dili siya malibog, kabalo siya sa mga matag karnero. He says, pero ang sinuhulan, ang tao nga nagbantay sa sheep aron makaangkon sa sweldo, wa siya gugma sa karnero. Busa kung naay peligro, kung ang lobo moabot aron magatake sa karnero, ang sinuhulan mo pakita sa iyang tinuod, batasan o mulayas. Kay why ang karnero wala sulod sa iyang kasing-kasing. Para niya, ang karnero mampaagi sa pagkuha sa kwarta, pero wa siya paki kabayan sa karnero.
ang sweldo ang importante para niya. I just want to say tonight to our church, I understand Jesus is the Good Shepherd. Si Kristo ang labaw nga magbalantay. Pero siya nagpili na ako nga kaysa ubos na magbalantay, the under shepherd. I just want to tell our church tonight, kamo ang akong karnero. Ug bisan unsa mahitabo, di ko mulayas. Nakadrong ko sa pastor nagwali, pipila ka tuig mila bayan, nalimot ko. 2018, wala pa'y COVID. 2018, pasin. Na Amerikano nga pastor, nalimot ko sa siya nagpastor, pero nagwali siya diya sa usa special service sa Laing Church, dali kumuhis ko sa lugar. Ug pastor, natingalat ko sa gisulti sa pastor. Nagkablo siya gamay nga Bisaya, pero naglusod gyud ko makasabot sa iyang Bisaya kay Amerikano gyud ang iyang paagis pag-istorya. Naglusod ko sa iyang Bisaya. And, pero nainungdon ko, siya nagsulti sa mga pastor dito niya nga service. He said, ako nag-ingon. I think nag-English siya, pero nini nga bayan. He said, ako nag-ingon sa ako mga membro. Kung dali ka mo seryoso kabayan sa pagpangalagad sa Ginoo, ako mo ato lang sa China. Ano ko? Maghulga kasi mong mga membro nga ikaw mo biyat nila kung dili sila mag-alagad sa Ginoo. Kung saan mo pagdahon nga mong mga membro mahimong faithful kung ikaw kanunay maghulga nga ikaw mo biyat. Why, klaro. Ang mga membro kinahanglan mahibalo ang pastor magpabilin diri alang nato. Hangtod ang Dios mo tangtang kaniya nasa diri. Natingala ko. Ako nagtindog nagwali. I forget what message I preached. But in the middle of the message I said, I told my church, ako nagyon sa akong church, bisan unsa may tabo, diri ra ko. I don't think his Bisaya was good enough. Wala siya nakasabot. I'm just going to tell you, I'm not running. Ang lobo nagatake sa daghang panahon, mutake siya pag-usab in 2026. He's already started. Dire ko. Ang imong pastor, dali perfecto, pero dali ko uska sinuhulan. I have you in my heart. Ako nagbaton kaninyo, sulod sa akong kasing-kasing. May I say, kanamong rason na ako magwalik na maisugon. Dali tungod na suko ko. Tungod kay nagbatong ko kaninyo sa inyo akong kasing-kasing. Kanamong rason nga ako makigbisog, makigaway, batok sa salaog, kadalo, og og ang garbo. Not because I'm angry. I have you in my heart. Kanamong rason ako maghilak kung ikaw maghimo sa stupid decision. Kanamo rason akong maghila kung ang mga membro makigaway sa usag-usa. Ay, tao diri gigugman ako nga nasuko sa tao diri. Naigugmapod ko kaniya. Akong pastor, dali ko ganang kinal magdapig. Kanang kung ang tanan mo daog, dali ko ganang kila, ikaw ang sakto, ikaw ang sayo. Why can't we just love each other? That's what I want. I have you in my heart. Young people, kanamo rason nga, isog kayo ko, kabayan sa pagpanguyab. Ako nagbaton kaninyo, sulod sa akong kasing-kasing. Ug ako kabalo, asa ang dalan sa pagpanguyab padulong. Kabalo ko, unsa na diri sa tumoy sa dalan sa pagpanguyab. Kasakitan. Two ways. Kasakitan pinagi sa breakup o kasakitan pinagi sa immorality.
Pero walay malipayon katapusan sa story sa teenage dating sa high school. Oh, sweet kaayo. Oh, there's such a cute couple. Nag-ana-ana, naglakaw. Wala sila kabalo, asa sila padulong. Ako kabalo sa kanapadulong. Kabalo ko sa pagmahay, kay nakitaan ko diya sa uban. Kabalo ko sa mga karon ay dakong ngisi, dito na daghang luha. Karon mamatay ka kung dili ka makauban kaniya, diri ganahan ka mo patay kaniya. That's why I fight so hard against dancing. Kanang oras nga isog kayo ko kabayan sa pagsayaw. Kabalo ko kung unsa sayo pang grammar. I know what that will do to your heart. Say, oh, Pastor Mike, kaya na akong pagsayaw gamay. Wa ka kabalo sa imong kaulihong kasing-kasing. Natingala ko sa culture diin, I think Lito Boy mentioned his message yesterday. I didn't understand it. Walay bonus kung ang trabahante dili magsayaw? Is that what you said? Kanap mamaytabo? Tinuod? Kaya nakakita ko, ang mama ni Kent James. Remember Kent James? Gikan sa Santo Niño? Nakakita ko niya dito sa plaza, uban sa yung co-workers. Nagsulay ko, nag-share kanila, pero dili sila interesado kayo. I said, what's in your water today? Night dance practice. She's 50 years old. Morag, mag-guessing ko. Hapin na 50. O pugson siya magsayaw. She'll break. Magmanak-anak. What is wrong with our culture? I'll tell you what. We have leaders who have a sex problem. A perversion problem. Young people, listen to me. Listen to me. You do not have to dance. Take a stand. Barog na. Oh, Pastor Mike, what ko'y choice? Then drop out of school. Seryoso ba ka? Yes. But you don't have to drop out of school because you don't have to dance. No, you don't. No, you don't. It's a lie. You can claim a religious exemption. O kung imong kinikanan magsuporta, walay problema. Kung imong kinikanan dili magsuporta, ako makahatag kanimo sa letter, ikaw makahatag sa teacher. I've only had one teacher ever argue with me. And she was a very bad person. She didn't like me at all. But I won the argument. She said, Pastor, nakasabot ko sa inyo na ako yung mga Baptist students, na ako yung mga Muslim, na ako yung mga Sabadista, mga assembly, silang tanan kinahanglan mag-dance. I said, no, you don't understand me. We don't dance. She said, Pastor, you don't understand. I said, I do understand. Kung ikaw ang teacher sa cooking class, mupugos pa ka sa Muslim nga muluto sa baboy? No, because they consider that unclean. I said, we consider dancing unclean. Kay ang kahugawan sa pagsayaw, maglabaw gayud, niya nga may labo sa pagkaon. It's sexual, it creates lustful desires, dahil naibabay nga naburo sa among high school, unsa na itabo, you made her dance with a boy! Buwang! I wasn't gonna be iso, but I get mad. Stupid teachers ought to go to jail. Nagpadayon siya, nakiglalis na ko. I said, ma'am, naminyo ba ka? Oh, naminyo. Said ako pangutana. No, I didn't ask. I said, kung ikaw magdala sa imong bana sulod sa kwarto, ug nagsayaw at tubangan kaniya, samang nga ikaw nagpugo sa students, kitang duwa mahibalo unsa na itabo. And she said, oh, but we shouldn't talk about that. And I said, then why do we make them dance in public like that? Kung kabalutang ang pagsayaw padulong sa sex,
Nga naman kita magpugo sa mga high school students na walay bana, walay asawa, nga naman magpugo sa sila magsayaw. Pastor Mike, nga naman stricto kaayo ka because I have you in my heart. And I've never seen a young person stay right with God while they were dancing. What yun ko nakakita, bisan usa ka, matanong sa atong church, na nagpabili na faithful, nagsuwanin, nagbasa Biblia, samtang nagsayaw sila sa eskwela. Silang tanan, nagpagaroning nun, nagpake, plastic, and then nagundang na. You listen to me? Kung ikaw mag-surrender sa pressure diya sa eskwela, sunod tuwig, wala na kadere. Saan? Say, oh, Pastor Mike, likon kayo ko. Then why don't you take a stand at school if you're so strong? Pastor Mike, dali ko mag-surrender. Then why are you surrendering at school? Take a stand. I promise you, it's not that hard. Ang kadaghanan sa mga teacher, buutan. Ang kadaghanan kung ikaw magduo, ma'am or sir, Baptist ko, huwag sa among pagtuo, ang mga lalaki o babae, dali ang ngayon nga bisan unsa nga pagsayaw, bisan unsa. Say, well, Pastor Mike, what about, cultural dances? Okay. Na lalaki o babae? Na, dali ang tanan pagsayaw, lawas nun ug unod nun ug sexual kayo. Most of them are. Pero kung na lalaki o babae, bisan simple kayo, mag-ana-ana, but you're holding arms with a boy. By the way, that's also the reason I'm so strict about boys and girls touching. Ang mga lalaki o mga babae dari sa atong church, delita maghikapay. Oh, no, we don't. Not even in play. Delita magdulat. Come here, Beth. Come here. We don't even play. We don't say, oh, stop it. We don't do that. Dili. Why, Pastor Mike? Nung ang Biblia naging sa 1 Corinthians 7:1. Now, concerning the things wherever you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Maayo lang sa uska lalaki nga dili mo hikap sa uska babae. Kaya nga naman. It's very interesting. Thank you, Beth. Yeah, sit down. Oh, sorry. Accident. Sorry. Very interesting. I did some studying recently. Kaya na ko'y nadunggan, kabay niya nga pulong touch. It's very interesting. Ang pulong touch sa English, nagikan sa Greek word. O kana nga Greek word, nagikan sa Latin pulong. You know how words kind of build on each other sometimes? The original root word in the Greek means set on fire. What is that in Visayan? Set on fire. What's the word? Magpasunog. Magdagkot. It literally means you take the fire and you push it up tight against something aron kana pud masunog. Okay. Pero ang pulong touch, simple kayo, touch. Nag-touch. Pero kana nga pulong nagikan sa pulong nga nagpasabot magsunog. They understood something in Greek culture. Ang paghikapay sa lalaki o babae, makastart sa kalayo sa salon nimo. Kalayo sa pangibog. You know? Come here, wifey. I like you better than that. Siyempre. Now look now. If we don't even do that, we're certainly not going to do this. And if we don't do this, we're not going to do this. If we don't do this, you understand. Am I making sense? Touching starts a fire. That's why at the wedding they say you may kiss the bride. Do you know what the idea is? First time. First time. Beth has this terrified look like, Dad, please don't kiss Mom right now. But it's allowed. Naminyo mi 18 years kapin. Naa na mi katungod daghang practice nas hanas mi karon kay sa mi agi.
Watch now. Sa ako si Ma'am Ruth nagpakasal. Sa diha siya ang iyang papa na siya diri ang gisulti, you may kiss the bride. Kanang una para namo. Diha sa wedding. Sa diyang kami nag-ana. Kanang first time, Friday night sa practice. First time. Kanang kung madugay kayo ang practice. Alright, humana na. Mau ba? Pwede balik? First time. Kana? Sa diyang nag-dating me, one time lang naghikap ko niya. Sa diyang nagputang ko sa ring sa iyang kamot. Nagdugay gyud ko. Dali mag-slide. Joke lang. Salamat. If I'd have done that, she'd have slapped me. Stop it! She still does that to me sometimes. Ako yaya. I'm rude. I'm just trying to say tonight, ang tanan kaisog na makitaan nimo dinhi nako. Dili ka suko na. I have you in my heart. Nakakita ko sa pagmahay sa uban, di ko ganan ikaw magtilaw niana. I have you in my heart. Kanamo ra nga magataki ko sa pagbaligya og boto. And I always will. Kung ikaw, ganan makigsabot sa yawa, aron mokuha sa pipila ka pesos, di ko ganahan nga komportable ka diri sulod sa akong church. Magsowaning ta sa Sabado dahil mo baligya sa boto sa sunod simana. Shame on us. We walk by faith, not by sight. O kabalo ko, mabungkag ang pagtuo sa tao mo baligya sa iyong boto. Can I just throw something else in there for you young people? Not only do I not want you to, come here girlie, I'm going to abuse you again, all right? Not only do I not want to see you do that, and I don't want to see it. I don't even want to see you do this. It's too close. Di ko ganan niya ng alawas nung nga pagdula, kana ang buhaton sa uskabana sa iyang asawa. That's how husbands play with their wives, and we know why. I don't want to, I'll tell you what else, I don't like to see this. I don't want to see that either. Dili appropriate na sa mga lalaki o babae. It's good for a man not to touch a woman, and it's even better to not get close. Thank you. Stop touching my pen. Wow, stricto kayo si Pastor Mike. Magsulay kong mag-protector sa imong umaabot. Magsulay kong mag-protector sa imong purity. Aron dali ka magmahay sa umaabot. Go with me to Genesis 26. I'll prove it to you. Genesis 26 verse 8. Na story diri si Isaac. Nagsunod sa bad example sa iyang papa ug namakak nga si Rebecca ang iyang igsoon imbis sa iyang asawa. Dugay na siya dito sa lugar sa Philistines, di ba? I think Philistines nining panahon na. Yeah, Abimelech. Genesis 26 verse 8. Genesis 26 verse 8. So ang tanan tao niya nang dapit na nagatuong nga si Rebecca ang igsoon ni Isaac. Hangtod usa ka adlaw. Sa dihang ang hari naglantaw gikan sa bintana og si Isaac ug si Rebecca na dito sa patag. Let's read it. It came to pass when he had been there a long time that Abimelech, king of the Philistines, looked out at a window and saw, and behold, Isaac was sporting with Rebecca, his wife. Now that word sporting is hard to translate. Gillette told me the translation is kind of like playing with a baby. Og tanawa si Isaac nakighagwa.
kang Rebecca. Kita na kasabot hagwa. Is that like mag-tease a baby? Is that how you, more like a baby? But he was teasing her. He was playing with her physically, like you tease a baby with the pacifier or something like that. He was teasing and playing with her physically. Og si ang hari nagpatawag kaniya, og sa dihang si Isaac nagsulod, he said, sigurado, siya ang imong asawa. Nakakita ko sa inyong lawas nung at pagdula-dula. That's what I'm talking about. Just simple little stuff like this. That physical play. I don't want to see it. Dili appropriate. Dili angay para sa mga Kristohano nga batanon. Kaya nga naman, I have you in my heart. I have you in my heart. Turn to 2 Corinthians chapter 13, verse 7. I noticed this yesterday. I showed it to my brother 2 days ago. I don't know when. Sometime in the last week. 2 Corinthians chapter 13, verse 7. Second Corinthians chapter 13, verse 7. Second Corinthians. Hunanas, amen? Now I pray to God that ye do no evil. Not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates. Karon ako nagampo sa Dios nga kamo dili magbuha og dautan. Dili aron kita makita nga nasulayan na should appear approved. Aron kita makita nga nasulayan na nga takos. That is confusing to me. I'm sorry. Apan nga kamo kinahanglan magbuhat niya ng matinud-anon bisan nga kami sama sa mga sinalikway. Here's what Paul is saying here. He's saying kung ako mag-ampo nga kamo maghimo sa matarong. Si Paul ang nag-reach kanila, siya nagsugod sa church. He's saying, dili ko mabalakag kabayan sa inyong pagkamatarong, tungod ganahan ko nga, ako na mayong dungog. He's saying, I'm not worrying that I'll look bad if you sin. Kiniway labo sa akong dungog. I care about you, not me. Listen na. Dili ko stricto tungod, ganan ko ang tamag hunuhunan nga, nindot kayo ang mga membro sa Truth Baptist Church. That's not why I'm strict. It's not about my reputation. I want to protect your future. It's not so other people, wow, what ko'y paki kung ang laing pastor maghuna-huna. Tanaw mga membro ni Pastor Mike, nindog yun sila. So maninog, mataro. I don't care what other people think. I want you to do right. Kiniway labot sa akong dungog. Ganan ko nga kamo, may malipayo nga umaabot. Baptist Church, I just want you to know tonight, kung maisogon ko, bisan murag masuko usahay, kana magkanunay, magikan sa kalalom sa akong gugma lang ninyo. The last 2 to 3 months, ang Diyos nag-bless sa among church kamay sa attendance sa ubang area. Diba? Na mga bago sa kali nagsulod sa church. Wala mi nag-invite nila. Kaya dali ko ganahan ni Kazel, so wala ko nag-invite niya. Pero ang Diyos nag-bless sa atong church. Sa kali lang si Ma'am Toche, Kazel, Kian, Jillian, and then si Ralph. 2 weeks milabay si Princess Chai mibalik. Si Kenneth mas faithful na ang papa nagtugot, nagapil siya sa afternoon sa soul sa afternoon service. Si Ate Amay o Charmalyn o Angelito, mga anak ni Charmalyn. Ang Diyos nag-bless na mo gamay na ipagtubo. Isa na mong mga students, dili amo agyud pero mas faithful na sila. Gikan sa laing lugar. We're seeing, nakita na to sa mga panalangin sa Diyos sa lain-lain area. We've been printing our tracts aron magtabang sa laing church. Hapit na ta magsugod og print sa mga songbooks para sa daghan. Ampo para sa printer. Naglusad mi sa printer. Wala sila parts sa pagayo sa printer.
God has been blessing our little flock in Dapitan. Ang Diyos nagpanalangin, ining pipila ka bulan, ang Diyos nagpanalangin sa among gamay nga panon, among gamay nga flock diri sa Truth Baptist Church. But you know what that means? Ang lobo padulong. Kung mutubo na ang panon, ang lobo mo atake. The devil always attacks when God begins to bless. Kamu nga mga bago, ang pinkayo, ang yawa magsulay mo tangtang ninyo. Nay pagtintal, nay oportunidad, kalit lang nay lalaki nga ganahan nimo, ang pinkayo. Nay assignment sa eskwela, sa pagsayaw, tintalan ka nga one time na lang. It's never one time lang. Ang yawa magatake. Hey, ang problema sa relasyon padulong. You're gonna get mad. Naitaw nga, delete mo hatag ni mo ni anak nga, angay, para nimo, you feel like you deserve better, and you're gonna get mad. Ang yawa magsulay mo bungkag sa imong atong mga relasyon. Ang lobo padulong. But tonight, I just want to give our church a little assurance. Kung ang lobo mo atake, di ko mulaya sa masuos ka sinahulan. Direra ko. And tonight, mga tanak lang ko nga ikaw maghimo sa prayer nga decision. Kung ang lobo mo atake, himo ang decision daan sa dali pang lobo mo atake. Direra ko. I have you in my heart. Magpabiling ko dire. But you have to make your decision. Ikaw po magpabiling. Let's grow in 2026. Magtubo ta pinaagi sa mga gubat. Are you listening? We will grow through the battles. You don't avoid battles, you grow through them. Dili malikayan ang mga gubat. Dili malikayan ang pag-atake sa lobo. Magpadayon lang ta. O kung mulahos na ta sa mga kalisod, mas ligon ta sa pegas. Dire rako. Tigyod ko mo balik dito, dire rako. Uban sa akong Ginoo, di na ko kalimtan. Asa ko nagikan, dire rako. Ito ko na mga ulo, yung mata.